Siya ay isang mahina at kaawa-awang tao na naging pinakamalakas na hunter ng mga cursed vampire at nagpakasal sa isang masarap na vampira. Daang taon na ang nakalipas ay nagkaroon ng alitan ang mga vampira at mga tao at sa halip na magkaroon ng laban ng MMA, nagkaroon sila ng malawakang digmaan kung saan halos naubos ang mga vampira. Mula noon ay lihim nang namumuhay ang mga vampira tulad ng pagtatago ni Logan Paul pagkatapos ng insidente sa kagubatan sa Japan para tiyaking hindi sila mapapatay tulad ng iba. Si Noe ay isa sa mga vampirang mukhang miyembro ng BTS na akala niya ay cool siya dahil gusto siya ng mga chika bebe na gustong makasama siya. Siya ay sakay ng isang airship papuntang Paris dahil nais niyang hanapin ang aklat ng Vanitas, isang napakahalagang mahiwagang aklat na makakatulong sa mga vampira. Bigla niyang nakita ang isang magandang babae na nagngangalang Amelia na tila may sakit kaya lumapit siya upang tulungan ito. Nang makita ang mukha niyang pang boy band ay agad itong nabasa at nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabi ni Noe na siya ay papuntang Paris sakay ng malaking demonyong airship dahil pinaghihinalaan niyang naroon ang aklat ng Vanitas, at ito ay agad na nakakuha ng kanyang atensyon na para bang ito ay bagong labas na pelikula ng Twilight. Samantala sa ibabaw ng pangit na barko ay may isang lalaking pangit na may mahabang buhok na mas mahaba pa sa average na habang buhay ng isang Amerikano at nakangiti ng nakakakilabot. Sinundan ni Amelia si Noe ngunit bigla siyang bumagsak at bago pa man siya matulungan ni Noe, sinabi niya rito na lumayo na siya na nagpapaputok sa lahat ng ilaw sa lugar. Bigla niyang napansin na pumula ang mga mata ni Amelia at lumaki ang kanyang mga ngipin, na nagpapahiwatig na siya pala ay isang vampira at bago pa man siya makagawa ng anuman ay sumabog ang mga bintana nang tumalon papasok ang misteryosong lalaki para agawin ang babae, kaso nalaman niyang nailigtas ito ni Noe. Nagpakilala ang lalaki bilang si Van at sinabi kay Noe na bitawan ang babae at umalis dahil hindi siya gusto ng pangit na mga incel tulad niya, kaso iginiit ni Noe na gusto ng mga babae ang mababait na lalaki at tiyak na pipiliin siya ni Amelia kaysa kay Van. Nagalit si Van at agad na sumugod na may hawak na espada kaso pinalampas lamang ito ni Noe habang umiiwas siya ng buong pagkaintindi. Biglang nakaramdam ng sakit si Amelia na nakagambala kay Noe at ginamit ito ni Van sa kanyang kalamangan at sinubukan na matisad siya gamit ang kanyang kawad, ngunit hindi nagpatalo si Noe at itinapon siya sa ere bago umilag at sinuntok si Van na tumilapon at bumagsak sa lupa. Tumayo si Van mula sa lupa at napagtanto na si Noe ay vampira rin at napakalakas. Habang tumatakbo si Noe kasama ang babae papasok sa gubat ay umaasa na sa wakas ay may mangyayari, biglang nagsimulang magwala ang babae habang sumusulpot ang mga itim na multo sa kanyang isipan, nagsimulang umiyak ang racist na babae habang sinusubukan ni Noe na bumalik para tumawag ng doktor. Bago pa man siya makaalis ay kumapit ang baliw sa kanyang likod at nang akala ng birheng ito na magkakaroon na siya ng karanasan, kinagat siya ng baliw na babae sa leeg at sinimulang sipsipin ang kanyang dugo na parang matcha coffee ng Don Macchiatos. Sinubukan tumakas ni Noe habang nagsimulang magwala si Amelia habang pumuputok ang mga itim na tentacles sa paligid niya at inaatake si Noe bago manghuli ng mga tao. Akala ko ay magiging rated R na ang kwento dahil sa mga tentacles, ngunit sinira ni Noe ang saya sa pamamagitan ng paghawak sa kanya at pagtulak pabalik habang tumakas ang iba. Napagtanto ni Noe na hindi niya dapat ipinapasok ang kanyang sarili sa gulo habang itinutulak siya ni Amelia pabalik. Malapit na siyang matapos ni Amelia nang biglang kumidlat at kapwa sila bumagsak sa kanilang mga puwit habang lumitaw si Van sa pagitan nila na parang gigatsyad. Binanggit ni Van kay Noe na ang babae ay baliw at sinapian ng mga espiritu na siya lamang ang makakapatay. Lumalaki pa lalo ang mga tentacles ni Amelia pero ipinakita ng ating Amerikanong kapatid kung bakit ang Amerika ang pinakamagaling at binaril niya ang mga ito. Tinanong ni Noe si Van kung siya ay pari mula sa simbahan at papatayin ba niya ang babae. Kaso sinabi ni Van na hindi siya maaaring maging pari dahil wala siyang interes sa mga bata at inaangkin niyang siya ay doktor na dalubhasa sa pagharap sa mga baliw. Bigla niyang inilabas ang kanyang maliit na asol na aklat na agad nagbigay ng kasiyahan kay Noe. Habang pinagmamasdan niya ang itim na mga pabalat sa loob at napagtanto na ito ang aklat ng Vanitas, agad na ginamit ni Van ang kanyang mahiwagang spell at binigyan ang babae ng pinakamasarap na kiliti ng kanyang buhay na nagpasaya sa espiritu sa loob niya habang umalis ito sa kanyang katawan. Nagulat si Noe sa kanyang tibay at pagganap habang ang babae na tulad ng ibang babae, ay pinili ang lalaking higit na magaling kaysa sa mabait na lalaki at habang nanunood si Noe na parang tanga,
nang biglang dumating ang ilang pulis na hindi Amerikano at hindi agad sila binaril at iniutos sa kanila na sumuko. Subalit sinubukan ni Van na takutin sila sa pamamagitan ng pagbanta na ibibigay niya ang kanyang binti ngunit natapilok siya at nahulog mula sa airship. Nakakagulat na tumalon din si Noe mula sa barko at tinupad ang kanyang hilig sa paa sa pamamagitan ng paghawak sa binti ni Van habang sila ay nahuhulog. Tinitingnan ang asol na buwan na medyo romantiko ang mga pangyayari. Subalit sinabi ni Van na walang problema kaya ayos lang at matapos silang bumagsak ay hinihila ni Noe si Van mula sa lupa. Tinanong kung paano siya nagkaroon ng sobrang lakas upang bigyan ang babae ng malaking ungol, ngunit inangkin ni Van na siya ay mula sa Alabama at marami siyang naging pagsasanay sa kanyang tahanan. Inaangkin ni Van na nais niyang iligtas ang lahat ng mga bampira at nais niyang tulungan siya ni Noe sa pamamagitan ng pagiging kanyang bodyguard dahil si Van mismo ay tao lamang na madaling mamatay. Tinanggap niya ang kondisyon at naging magka-team sila matapos sabihin muli ang walang homo. Kinabukasan sila ay naaresto at ikinulong sa isang selda dahil sa pagpasok sa airship. Habang sila ay natutulog ay binanggit ni Noe kay Van na narito siya dahil sinabi ng kanyang guro na pumunta siya sa Paris upang hanapin ang mahiwagang aklat ng Venita at alamin ang tunay nitong kalikasan. Iginiit naman ni Van na ang guro niya ay dapat adik sa crack dahil hindi niya sinabi kung ano ang dapat niyang gawin pagkatapos niya itong mahanap at napagtanto ni Noe na tama ito. Bago pa siya makapag-isip pa ay lumapit ang pulis at sinabi sa kanila na isang mayamang politiko ang tumulong para mapalaya sila mula sa bilangguan at hiniling sa kanilang makipagkita sa kanya. Lumabas sila mula sa bilangguan at agad na namangha si Noe sa hindi makatotohanan na itsura ng Paris. Pinagsabihan siya ni Van na magpatuloy sa paglalakad ngunit patuloy na na-distract ang kakaiba at tinangkapang magnakaw ng ilang bata kaso nahuli siya ni Van at inilayo at makalipas ang ilang sandali. Pumasok sila sa isang magarang hotel at ipinaliwanag ni Van na pagkatapos ng digmaan, natalo man ang mga bampira at doon ay pinayagan silang mabuhay basta hindi na sila muling umatake sa tao. Mula noon ang ilang mga bampira ay namumuhay kasama ang mga tao at itinalaga ng Reyna ang isang bampirang politiko upang pangalagaan ang mga ito. Pumasok sila sa kwarto ng politiko at agad na sinubukan na atakihin sila ng dalawang bampirang tanga. Tumigil lamang malapit sa leeg ni Van at sinabihan siyang kumatok bago pumasok. Sinabi ni Van na manahimik sila habang sinabi ng matabang politiko na kumalma ang mga ito. Tinanong ni Boldy kung si Van ba ang taong may hawak ng aklat ng Benitez habang naglalaro si Noe kasama ang isang pusa at nasampal. Mahinahon na lumakad si Van at naupo sa sofa na parang total chad at sinabi sa mataba na ibalik ang lahat ng kanilang gamit kasama ang aklat ng Venitas at si Amelia. Mahinahon na sumagot ang mataba na hindi maaaring mabuhay si Amelia dahil sinapian siya at sinubukan na umatake sa mga tao. Ipinagpatuloy niya na papatayin nila siya upang tiyakin na hindi ito mangyayari. Nagsimulang umiyak si No na nagsasabing inosente si Amelia habang nakaupo si Van at inaangkin na nagamot na niya ito gamit ang aklat. Inilabas ng mataba ang aklat mula sa kanyang puwet at inaangkin na hindi mahiwaga ang aklat na ito habang inaangkin ni Van na walang mga brain cells ang matabang ito upang malaman kung paano ito gamitin. Sinabi ng kalbong bastardo kay Van na pahihirapan nila siya hanggang sasabihin niya ang kanyang tunay na intensyon at inangkin niya na nais niyang iligtas ang mga bampira. Nagalit sila at nagsimulang magtalo sa isa't isa na nag-trigger ng post-traumatic Down syndrome ni Noe at sinipa niya ang mesa palayo sa galit bago kinuha ang aklat mula sa matabang mga paa ni Fatty. Binanggit niya sa kanila na ang lahat ng mga bampirang sinasapian na kamakailan lamang ay dahil sa isang tao na sumusumpa sa kanila at nangakong hahanapin at dadalhin ang taong may sumpa sa harapan nila at haharapin ito ni Van gamit ang kanyang aklat. Tumingin sa kanya si Fatty at inangkin na mayroon silang isang araw upang harapin ang isyong ito at kung hindi ay papatayin nila si Amelia. Lumabas sila mula sa kwarto habang hinagis ni Noe ang aklat sa pangit na mukha ni Van na nagsasabing kailangan nilang hanapin ang may sala anuman ang mangyari. Nagsimula si Van na tumawa sa simp na ito at iginiit na maaaring mag siya sa Discord sa kanyang libreng oras na humihingi ng mga larawan ng paa ng mga babae. Paglabas nila ng hotel ay nakatagpo sila kay Dan na impormante ni Van at ibinahagi sa kanila na mayroon siyang impormasyon tungkol sa mamamatay tao na kamakailan lamang ay pumatay ng 9 na tao. Nagmakaawa si Van para sa impormasyon at binayaran niya ito at pagkatapos ay sinabi niya kina Van at No na sundan ang paniki. Agad na lumipad ang paniki at agad na hinawakan ni Noe si Van at nagsimulang tumalon sa mga gusali gamit ang kanyang mga kakayahang bampira.
Nagsimula siyang tumakbo sa ibabaw ng mga gusali habang binanggit ni Van na ilang buwan na ang nakalipas. Lumitaw ang vampirang ito mula sa mga anino at nakapatay ng 9 na tao at hinabol siya ni Van, subalit nagpa siya na tulungan si Amelia sa daan para makakuha ng one-night stand. Bigla nilang narinig ang ilang gulo at nakakita ng isang vampirang mukhang sira ang ulo na sinusubukan na patayin ang isang tao. Agad na sinabi ni Van kay Noe na ito ang kanilang target at kailangan nilang pigilan ito ng walang pag-alinlangan. Inihagis nino si Van na parang manika diretso sa vampira at tinamaan ito at nalingat. Agad na tumalon si Noe at pinigilan siya sa lupa habang lumitaw si Van mula sa mga guho at ginamit ang kanyang mahiwagang cutter para gumawa ng kakaibang mahika sa kanya, na agad na nagbalik sa kanya sa normal na vampira sa ilang sandali at pinatumba siya. Binanggit ni Van kay Noe na dapat nilang dalhin ang mamamatay tao kay Fatiman, subalit bago pa man sila makagalaw ay may lumitaw na 2 anino mula sa dilim na nagtanong kay Van kung siya ba ang may mahiwagang kapangyarihan. Lumitaw na ang 2 tao ay si Luca na mababang uri at si Jen na isang total na MILF, at agad na sinabi ni Van na may dibs siya sa MILF at tinanong kung ano ang gusto nila mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Luca na kapwa sila mga vampira na nag-iimbestiga ng mga krimen na ito at nais na sirain ang aklat ng Vanitas. Ginawa ni Van na katatawanan ang mababang uri sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na bite-sized na kinagalit nito at ikinatakot naman ni Noe at Van. Ipinagpatuloy ng mababang uri sa pagsasabing naniniwala sila na si Van kasama ang kanyang mahiwagang Kama Sutra ang nagsumpa sa lahat ng mga vampirang ito, na maging sinapian at gusto nilang sirain ang aklat upang hindi na niya ito magawa muli. Tinawag sila ni Van na tanga sa pag-iisip nito at ipinaliwanag na siya ay doktor na narito upang tulungan ang mga sinumpang vampira, habang sinabi naman ni Noe na kailangan nilang madala ang sinumpang vampira sa matabang tao ng madali. Talagang ikinagalit ito ng mababang uri na inaangking kailangan din niyang sirain ang aklat ng madali, dahil sinumpa ang kanyang stepbrother habang siya ay naipit sa washing machine. Sinabi ni Van na kaya niyang pagalingin ito, subalit ikinagalit ito ni Jen at bago pa man makareact si Van, sumugod siya na may malakas na hampas ng kanyang malita at buti na lang at nasa tamang lugar si Noe at hinihila si Van palayo, nailigtas ang kanyang buhay at habang ginamit niya ang kanyang tali pang trip upang alisin ang hood ni Jen na lumabas na isang kabuoang hati at muling inangkin ni Van. Samantala ay hinihingi muli nito ang aklat mula kay Van, kaso tumanggi ito na ikinagalit ng husto ni Jen na binuksan ang kanyang maletang may laman na pulang sandata. Ikinatakot ito ng husto ni Van na ikinaihi niya sa pantalon at sinabihan si Noe na tumakbo at doon ay naguluhan si Noe. Naisip na dapat silang lumaban kaso ipinaliwanag ni Van na ang sandata na hawak niya ay isang banal na armas na pag-aari ng vampirang nakapatay mag-isa ng 1,000 vampira noong dakilang digmaan matapos kumampi sa sangkatauhan. Inangkin niya na si Jen ay dapat na vampirang iyon at walang paraan na matatalo nila siya. Hinabol sila nito at binagsak ang kamao sa lupa na lumikha ng shockwave na nagtulak kay Van pataas, at sinubukan niyang tapusin ang trabaho, ngunit si Noe, ang MVP, ay muli na naman ang clutch at hinawakan ang kanyang braso. Kaso hindi ito nagtagal dahil madali siyang itinulak ni Jen bago naging Iron Man at nag-charge ng sinag mula sa kanyang guwantes, na nagpilit kay Noe na masipa si Van palayo para sa kaligtasan habang tinanggap niya ang buong atake ng harapan. Nang maglaho ang usok ay naglaho na sila at nagtago sa isang pabrika habang inaalagaan ni Noe ang kanyang sugatang braso. Sinabi ni Van na hindi ganap na mali ang mababang uri dahil maaaring gamitin ang aklat ng Vanitas upang isumpa ang isang vampira, kaso sinabi ni Noe na hindi ito mahalaga dahil nakita niya kung paano nagligtas ng mga tao si Van gamit ang aklat na ito. Tumawa si Van sa sinabing iyon kaso agad siyang sinaway ni Noe sa pamamagitan ng pagsaksak ng kanyang kamay sa lalamunan ni Van na pinatatahimak siya bago pa man sila matuklasan ng hati. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na huwag mag-alala dahil mayroon siyang isang paraan kung paano nila siya maaaring makasama. Lumabas siya ng pabrika ng mag-isa at nang subukang sunugin ni Jen ang lahat, tumayo siya sa harap niya at nagsimulang mangasar sa kanya dahil sa pakikipagtulungan sa mababang uri at sinabi sa kanya na binabantayan siya ng FBI. Iginiit niya sa kanya na manahimik at ibigay ang aklat sa kanya kaso si Van ang nangungunang top G at inihulog ang aklat bago sinabi sa kanya na ginagamit niya ang kanyang kaliwang kamay upang gagatasan ang kanyang ahas sa gabi at araw-araw na ginawa itong talagang malakas at natakot si Jen at umurong ng kaunti.
habang inaalis niya ang guwantes sa kanyang kamay ngunit ito ay naging isang distraction habang muling lumitaw ang sinapian na vampira sa likuran niya at binigyan siya ng love bite sa balikat na nasugatan siya. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Van na gamitin ang kanyang aklat at bumato ng kidlat na spell na nagparalisa rin sa kanya, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na manahimik at panoorin habang ibinaling niya ang kanyang atensyon sa sinapian na vampirang lobo. Napagtanto niya na ang halimaw na ito ay basically isang incel na nagsawa sa kanyang walang kasiping na buhay kaya sinapian siya ng espiritu ng isang redhead monster at ngayon ay gumagala sa gabi na naghahanap ng mga babaeng mabiktima. Ibinaling ng halimaw ang kanyang atensyon kay Van kaso simpleng binuksan niya ang kanyang cutter at gumamit ng spell na tuluyang winasak ang espiritu ng Discord mod sa loob niya. Siya ay bumalik sa kanyang normal na anyong vampira na ganap na na-knockout. Nagulat si Jen nang makita niya ang lahat ng ito dahil hindi niya akalain na kaya ito ni Van. Bigla niyang napagtanto na kailangan niyang dalhin ang incel na ito pabalik kay Fatty at ipakita kung paano niya magagamit ang aklat kaso sa kabutihang palad ay naroon ang dalawang tauhan ni Fatty upang masaksihan ito, nangako na sasabihin sa pangit na bastardo tungkol sa kapangyarihan ni Van. Mukhang maayos na ang lahat nang biglang tumayo si Jen na ikinagulat ni Van dahil dapat na paralisado siya ng spell. Ikinatakot ito ni Van kaya't tinawag niya si Noe na lumabas mula sa dilim na may hawak kay Lynn na parang isang gym bag. Agad na nag-alala si Jen para sa bata nang lumapit si Van at bantaan na ibubunyag ang kanyang impormasyon. Nakatayo lang si Noe at hindi marinig ang sinasabi ni Van, kaso naalala kung paano niya sinabihan na hanapin si Luca gamit ang kanyang pangamoy at dalhin siya sa harap ni Jen. Gumana ang plano dahil bumigay si Jen ng mas mabilis pa sa pagtiklop ng baraha at nagsimulang magmakaawa na huwag saktan si Luca. Agad na sinamantala ito ni Van at sinubukan niyang maka-score sa kanto ng iyong kalye at hinawakan niya ang mukha ni Jen at ginamit ang kanyang mahika upang higit pang bawasan ang kanyang lakas. Nagulat ang lahat ng halikan niya ito sa lips at pinapatunayan na ang pahintulot ay isang mito lamang. Labis na nagulat si Jen habang dinidilaan ni Incel ang kanyang mga daliri at inaangking umiibig siya dito at lubos na ikinagalit ito ni Luca, ang mababang uri dahil naniniwala siya sa tunay na pagkakapantay-pantay ng kasarian at nagagalit kay Van dahil hindi niya tinanong ang kanyang mga panghalip. Iniwasan ni Van ang kanyang magic attack habang ginamit ito ni Jen upang makatakas at dinala si Luca sa daan bago umakyat sa tuktok ng isang gusali. Binanggit niya kay Van na babalik siya upang bumawi at tila natuwa si Van dito na ikinatakot niya at naglaho siya. Kinabukasan ay pumunta sila sa hotel ni Fatty na kung saan at sa kabutihang palad, pinakawalan nila si Amelia kaso binanggit ng pangit na bastardo na kailangang manatili si Amelia sa hotel at magtrabaho bilang katulong. Kinalampag niya ang mesa ng walang dahilan at sumigaw kay Van na kailangan din niyang manatili sa ilalim ng kanyang pangangasiwa at gamutin ang sinumang vampirang dadalhin nila. Napangiti si Van na parang baliw at pumayag sa ayos na ito dahil sa ganitong paraan ay hindi na niya kailangang maglibot at hanapin ang mga pasyente dahil sila na ang magdadala sa kanya. Binanggit ni Mataba na handa na ang kanilang kwarto na ikinagulo ni Noe dahil nakipagtalo siya kay Mataba na hindi siya sapat na progresibo upang matulog kasama ang isang lalaki, pero sinabi ng kalbong bastardo na sabihin na lang na walang homo at tapusin na ito. Umupo si Dan at nagsimulang magtanong kay Amelia kung nakakita ba siya ng multo bago siya sinapian, pero hindi niya ito maalala at tila dapat lang siya sa kusina dahil sa kanyang IQ. Patuloy siyang nag-iisip ngunit nabigo nang biglang sinabi ng pangit na bastardo kay Noe na baka dapat niyang alamin ang kanyang mga alaala. Nagulat silang lahat pero inangkin ni Mataba na natanggap niya ang isang liham mula sa guro ni Noe na nagsabi sa kanya ng lahat. Mukhang kabilang si Noe sa angkan ng napakalakas na vampira na may kakayahang magbasa ng mga alaala ng sinuman sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo, ngunit unti-unting namatay sila at si Noe na lamang ang natitira sa kanyang angkan. Tinanong siya ni Amelia kung makakatulong siya na maibalik ang kanyang mga alaala at si Noe na isang baliw na simp ay agad na tumalon sa pagkakataon na makahipon ng babae. Umupo siya at dinilaan ang kanyang kamay na parang baliw bago kumagat at nagsimulang uminom ng dugo. Sumisid siya sa kanyang mga alaala at nagsimulang makakita ng mga pangyayari sa airship, pero patuloy siyang tumingin at nakakita ng isang kumikinang na liwanag. Sa loob nito ay nakita niya si Amelia na napapalibutan ng makapal na hamog nang biglang may humila sa kanya mula sa likod. Nang lumingon siya ay nakakita siya ng kakaibang circus ng mga kakatwang bagay na nangyayari sa paligid niya. Lubos siyang naguluhan nang marinig niya ang isang ingay at lumingon upang makita ang isang multo na ikinatakot niya.
nagsimulang tumakbo palayo dito at umabot sa isang poste ng ilaw na hingal na hingal. Tumitingala siya at labis na natakot sa multo at muli na lumapit sa kanya at kinagat ang kanyang ulo. Biglang bumalik sa katotohanan si Noe habang hingal na hingal at sinabi kay Van na nakita niya ang multo na iniisip ni Van, nang biglang bumukas ang mga pinto at pumasok ang isang babae na nagpakilalang si Doy at inaangking si Noe ay kanya. Agad na itinanggi ni Noe na siya ay kanya pero lumapit ang babae kay mataba at sinabing kailangan niyang hiramin si Noe bago maglagay ng kwelyo sa kanya. Talagang ginagawa siyang babae at isinama niya si No sa isang tindahan na nagsasabing kailangan niyang dumalo sa sayaw at kailangan niyang maging kapareha niya. Dumaan sila sa isang lihim na daanan na patungo sa portal na nag-uugnay sa mundo ng mga tao at mga vampira. Nang sila ay malapit ng dumaan ay biglang sumugod si Van sa likuran nila at tumalon din sa portal at sa kabutihang palad. Hinawakan siya ni Noe at nagsimulang sumigaw na ang mga tao ay hindi dapat nasa mundong ito. Ngunit sinabi ni Van na ikalma niya ang kanyang sarili dahil ilang beses na siyang nakapunta rito. Mukhang nagmamadali si Doy at sinabi kay Noe na magpatuloy at tumingin kay Van bago sabihin na siya ay isang kakaibang tao. Lumabas sila at nakita ang isang napakagandang lungsod ng mga vampira na may mga paniki na lumilipad sa paligid ng pulang langit. Naglakad sila ng kaunti at sa wakas ay nakarating sa trailer ni Doy kung saan dinala niya si Noe sa loob habang si Van ay nakaupo sa labas na naghihintay sa kanila. Agad na nagsimulang maghubad si Doy ngunit si Noe ay nagulat at nagsimulang humingi ng tawad dahil kasama niya si Van. Lumapit si Doy sa kanya at kinakalagan siya bago bahagyang inalis ang kanyang damit at hinayaan na sumipsip si Noe ng kanyang dugo. Si Van na nasa labas na parang isang mabuting kaibigan ay masaya dahil sa wakas ay nakaranas si Noe. Makalipas ang ilang sandali ay nagbihis sila at pumasok sa ballroom na puno ng mga taong nakasuot ng kakaibang maskara at sumasayaw sa malaking silid. Nagsimulang maging hindi komportable si Noe sa dami ng mga joker sa paligid habang sinusubukan ni Van ang kanyang swerte sa mga bata, kaso agad siyang inilalayo ni Noe dahil binabantayan pa rin sila ng FBI. Pagkatapos ay sinundan nila si Doy nang biglang ma-distract si Noe sa isang grupo ng mga robot at sinundan niya ang mga ito. Iniwan sina Doy at Van na mag-isa at sinimulan niyang tanungin ang mga robot kung kailan maghahari ang AI sa mundo, kaso pati ang mga robot ay pinagsabihan siyang umalis. Natagpuan ni Noe si Luca at ang kanyang dalawang ahente ng FBI at pareho silang nagulat na makita ang isa't isa at tinanong ni Luca kung sinusundan ba siya ni No na parang stalker, kaso agad itong itinanggi ni Noe at sinimulan ng mga ahente na tanungin kung binubulabog ba siya nito, pero agad sinabi ni Luca na kaibigan niya si Noe at kailangan nilang mag-usap. Inalis niya si Noe habang sinamantala naman ni Doy ang pagkawala nito at dinala si Van sa loob ng isang silid at isinara ang pinto. Akala ni Van ay makakasama na niya si Doy kaso ipinakita sa kanya kung ano ang isang dominatrix at itinalis siya sa pader bago nagtapon ng mga kutsilyo sa kanyang ulo. Iniisip pa rin ni Van na ito ay isang kakaibang hilig, kaso lumapit si Doy at sinugatan siya sa mukha habang tinatanong kung sinusubukan ba niyang samantalahin si Noe. Patuloy siyang nagtapon ng mga kutsilyo sa kanya habang tinatanong kung bakit isang tao tulad niya ang tumutulong sa mga vampira. Sa wakas ay nakawala siya sa kadena at sinabi niya na patutunayan niya ngayon na mayroon siyang tunay na aklat ng Vanitas. Pagkatapos sabihin ito ay tumalon siya mula sa balcony at lumapag sa chandelier bago sumigaw sa lahat ng mga vampira na tingnan siya. Inanunsyo niya na siya si Van at may hawak siyang aklat ng Vanitas na kinatatakutan ng lahat. Maraming vampira ang nagtaka dito pero inalis niya ang kanyang manggas upang ipakita ang asol na marka sa kanyang braso na nagpapatunay na siya nga ang tunay. Agad na nag-alala ang mga vampira at ilan sa kanila ay handa nang patayin siya pero agad na ginamit ni Vanitas ang kanyang mahiwagang Kama Sutra upang ipagtanggol ang sarili. Sumigaw siya sa lahat na bagamat kaya niyang sirain o isumpa ang sinumang vampira sa silid na ito, hindi niya ito gagawin sa halip ay isang doktor siya na nais magpagaling sa kanila at tinanong kung mayroon bang may sumpa. Hindi umayon sa plano ang kanyang talumpati at biglang lumabas ang pinuno ng mga vampira na nagngangalang Veronica at agad na nagpas siyang patayin si Van. Sa kabutihang palad para sa kanya ay dumating si Jen sa tamang oras at iniligtas siya sa pamamagitan ng pagwasak sa chandelier at pagdala sa kanya sa bubungan. Lubos na nabighani si Van sa kanya subalit inihulog siya nito sa kanyang puwet at sinabihan na umalis. Bigla siyang nagsimulang kumilos ng kakaiba habang may malakas na tunog ng sipol na naririnig sa ballroom at walang ideya si Noe kung ano ang nangyayari, nang biglang lumitaw ang isang grupo ng mga sinumpang vampira at nagsimulang umatake sa lahat.
Tumakas si Noe kasama si Luca at sa wakas ay natagpuan nila ang dalawang ahente ng FBI na tumakbo patungo kay Luca. Pero pinatay ng dalawang lalaki at isa sa kanila ay si Wolverine mismo na umatake kay Luca. Kaso hinaharangan ito ni Noe at itinapon siya palayo. Agad namang umatake ang isa pang lalaki pero iniilagan ito ni Noe at dinurog ang kanyang espada bago siya binangga sa pader. Nagpa siya si Wolverine na gamitin ang kanyang walang humpay na combo na mga atake. Subalit si Noe ay sobrang lakas at iniwasan niya lahat ng mga atake bago masipa palayo si Wolverine. Tinanong ni Noe kung sino sila nang biglang lumabas ang isang multo mula kay Wolverine at inangkin na sila ay mga charlatan na wawasak sa lahat ng mga vampira. Samantala ay napagtanto ni Van na mahina si Jen at inalok niya itong uminom ng kanyang dugo. Binanggit niya na baka mamatay siya dahil dito pero hindi alintana ni Van na mamatay basta't may magandang babae na sumisipsip sa kanya. Napagtanto ni Jen na kailangan niya ng lakas upang iligtas si Luca kaya't sinugod niya si Van at sinimulang sumipsip ng kanyang dugo, handang labanan ang mga sinumpang vampira. Sa kabilang banda ay nasaktan si Noe na binaliwala siya ng walang kwentang grupo ng mga multo sa harap ng mababang uri na sinusubukan niyang paibigin. Inangkin niya na maaari nilang sirain siya kaya't dinamba niya si Wolverine at sinipa ito na parang siya si Ronaldo. Pagkabangga ni Wolverine sa dingding ay sinubukan niyang suntukin ang multo kaso natural lang na dumaan ang kamay niya sa multo. Tinanggap ng multo ang suntok na parang nasisiyahan ito at sinabi sa kanya na nasa loob ito ni Louie nang unang makita si Noe at nagka-interes. Ang pagbanggit sa pangalan ni Lou ay nag-trigger ng kanyang PTSD at naalala niya kung paano siya ipinakilala ng kanyang guro sa kanyang mga apo na sina Lin at Doi. Kahit noon ay nagsimula na siyang manligaw kay Doi na ikinagalit ng kanyang kapatid at tinuya si Noe sa kung gaano siya katanga. Hiniling niya sa kapatid na tumahimik at huwag sirain ang kanyang pagkakataon sa babae. Hindi nagtagal ay umiyak ang kapatid dahil napagtanto niyang hindi ganap na mali si Lou at sa awa. Pareho silang natulog kay No ng gabing iyon kaya't sa huli ay naging maayos ang lahat para sa kanya. Sa palagay natin ay naging malapit silang magkaibigan sa mga susunod na taon at tuluyan nang lumipat ang magkapatid upang manirahan kasama siya at isang araw, natuklasan ni Louie na siya ay may dala ng sumpa dahil nakalimutan ng kanyang lolo na i-lock ang kanyang pag-aaral na naging sanhi ng kanyang pagkalungkot habang itinago niya ang pagkakaroon ng sumpa. Isa sa kanilang mga kaibigan na si Mina ay lumabas din na may dala ng sumpa at dahil sa pagiging simp niya, nagpa siya si Noe na iligtas siya mula sa pagpapatupad at tulungan siyang tumakas sa nayon at sa daan ay biglang bumagsak si Mina sa isang orgasm na nagpatigas kay Noe. Noon niya napansin ang pulang mata ni Mina at napagtanto na siya ay naging isang baliw na vampira. Tumalon siya sa isang mamamayan at pagkatapos ay sinugod si Noe at nanatili siya sa kanyang kinatatayuan, naghihintay ng aksyon pero sumugod si Lou sa eksena at pinunit ang baliw bago ito makapinsala. Subalit na-activate ang sumpa ni Lou at nagsimula siyang mauhaw sa dugo at sinugod niya si Doi. Kaso pinigilan siya ni Noe ang alpha male upang protektahan ang kanyang wow. Pinakalma niya si Louie sandali ngunit kinagat pa rin siya ng baliw at nakaligtas lamang siya doon dahil biglang lumitaw ang guro at pinugutan ng ulo si Louie dahil maaari niyang sipsipin si Noe ng buo. Bumalik sa kasalukuyan ay naalala niya kung paano siya hindi nakaranas ng aksyon mula noon at bumagsak dahil sa kalungkutan. Nangako ang multo na aalisin ang kanyang kalungkutan at malapit nang humahalik kay Noe at doon ay lumitaw si Van at itinulak ang multo palayo. Nagbabala si Van kay Noe na huwag hayaang ang mga red flags ang makauna sa kanya at inilabas ang kanyang mahiwagang camera. Samantala ay tumakbo si Wolverine patungo kay Luca upang hawakan siya, pero binasag ni Jen ang pader at pumasok sa silid upang patumbahin sila. Napagtanto ng grupo ng charlatan na hindi sulit ang oras nila sa trio na ito at tinawag ang kanilang hukbo ng vampira. Binagsak ni Jen ang buong hukbo ng isang swing ng kanyang braso ng Hulkbuster na nagpa siya sa mga halimaw na umatras muna at bago umalis, nangako ang multo kay Noe na hahanapin siya nito at babanatan siya balang araw habang hinahabol ni na Jen at Luca ang mga halimaw. Malungkot si No na hindi nakakuha ng aksyon kahit na malapit na siya rito at doon pumasok si Doi sa silid at sinubukan ni Noe na ilabas ang kanyang sarili sa kanya na nagresulta sa pagkakasample sa kanya. Lumapit si Van sa kanila at pinaalalahanan sila na may mga baliw na vampira pa rin na kailangang pagalingin at agad na sinamantala ni Doi ang pagkakataon na makalayo sa incel. Hinugot niya ang kanyang espada at sumang-ayon na suportahan si Van bago agad tumakbo palabas sa bulwagan. Sinundan sila ni Mo at pagkakita nila sa unang pasyente at hinawakan niya si Van at tumalon mula sa balcony patungo sa lokasyon.
binigyan ni Van ang sinumpang babae ng isang orgasm gamit ang kanyang Cetre Magic na napabagsak siya sa sahig. Habang nagtatamasa ng tanawin ay sinabihan sila ni Doy na kumilos na dahil may natagpuan siyang isa pang pasyente sa loob. Nagmadali silang pumunta sa pinangyarihan at narinig ang malalakas na ungol mula sa loob ng isang silid tulugan. Pagpasok nila nakita nila ang isang vampira na may ginagawa sa isa pang babae. Agad na inangkin ni Van ang aksyon at itinulak si Noe palayo bago inilabas ang kanyang libro at naikinagalit ni Noe. Ngunit habang papalapit ang vampira sa rurok ng kaligayahan ay hinawakan ni Noe ang kwelyo ng doktor. Naputol ang kanilang bromance nang biglang lumitaw sa pinto ang isang baliw na dominatrix. Lumikha siya ng mga yelo mula sa sahig para umatake sa kanila kaso nakaiwas sila sa tamang oras at habang tumatakbo sila palabas sa bulwagan, nakita nila si Doy na nakatali at di nagtagal ang kasiyahan ni Noe sa dami ng kanyang mga kinks sa isang lugar dahil sinundan sila ng dominatrix at patuloy na binaril sila ng mga yelo. Isa sa mga ito ang tumama sa paa ni Van at nagsimulang magyelo siya sa lugar at habang malapit na siyang maging isang statwa ng yelo, lumitaw ang kanyang amo at pinagalitan siya sa maling paggamit ng kanyang kapangyarihan. Sinabi niya sa Panginoon tungkol sa posibilidad na ang Kama Sutra ni Van ay sumusumpa sa mga vampira na ikinagalit nito at nagpasya siyang patumbahin si Van. Tumayo si Noe upang iligtas ang kanyang kaibigan at hiniling sa Panginoon na umatras. Biglang pumasok si Luca at napagtanto nila na ang Panginoon ay tiyuhin niya na si Ruth. Nang malaman na magkakaibigan sila ay tinunaw ni Ruth ang yelo at pumayag na kupkupan ang mga bata at isanay sila. Bago pa man makapagpatuloy ang usapan si Noe na lubos ng pagod dahil sa biro ng kanyang stamina ay nawalan ng malay, nagising siya sa isang magarang silid at agad na hinanap ang kanyang kaibigan. Nasaktan ang ego ni Van sa katotohanang naramdaman ni Noe na kailangan niyang protektahan siya at tingnan siya. Hinugot niya ang isang kutsilyo upang hiwain ang leeg ni Noe kaso hinawakan lang nito ang kanyang kamay. Sinabi ni Noe na walang homo at masaya na siya at okay lang na nangako na palaging kasama si Van. Nagtungo sina Van at Noe upang makipagkita kay Ruth sa kanyang opisina kung saan sinabi niya sa kanila na nalaman niyang malamang na hinahabol ng mga charlatan si Luca. Dagdag niya sa kanila na si Luca ay malapit na tagapayo ng Reyna at ang pag-alis sa kanya ay lubos na makakatulong sa maraming maruruming nobles na may sa katuparan ang kanilang mga plano. Agad na hiniling ni Van na dalhin sila sa Reyna dahil naniniwala siyang siya ang pinagmumula ng mga nagdadala ng sumpa. Sinimulan niyang siniraan ang Reyna upang mapagalit si Ruth at bilang resulta, pinalaya sila sa kastilyo kasama si Noe na kasama ang isang banta. Bumalik sila sa pangit na mataba at iniulat ang mga pangyayari habang galit ang mataba kay Van. Binaliwala lamang ito ni Van dahil abala siya sa pagpapaliwanag kay Noe kung paano ang mga vampira ay mabilis magalit kapag ininsulto ang Reyna. Binanggit niya na kakaiba ang katahimikan ni Lucas sa insidente na nagtataas ng kanyang mga red flags. Sa ibang araw ay dinala ni Dan ang impormante ni Van ang higit pang impormasyon para ibenta sa doktor. Sinabi nila na nakita nila ang isang nagdadala ng sumpa na kinidnap sa harap ng kanilang mga mata at binugbog ng husto nang subukan nilang pigilan ito. Iniabot nila sa kanya ang isang buton na napunit nila mula sa Amerikana ng kidnapper sa panahon ng labanan. Agad na nakilala ni Van na ang simbolo ay iyon ng anti-vampire unit ng simbahan at ng gabing iyon, hindi makatulog si Van at lumabas upang siyasatin ang mga kidnapang. Si Noe na obsessed kay Van ay napansin ito at agad na sumama sa kanya at sinisimulan ni Van na buksan ang lock ng simbahan nang marinig ng dalawang pari ang ingay at lumabas upang tingnan. Tinali nila ang mga pari at hinuhubaran sila kaso dahil wala silang maraming oras upang masisiyahan ang kanilang mga kinks, isinuot nila ang kanilang mga damit bilang disguise. Binuksan ni Van ang isang pintuan patungo sa mga tunnel sa ilalim ng lupa at sinabi kay No na ang HQ ng anti-vampire units ay nasa mga dungeon mula pa noong digmaan. Habang in-explore nila ang mga dungeon ay nakatagpo sila ng kapitan ng unit. Nagpanggap sila na mga inosenteng pari na nawawala at inalok sila nito na ibalik sa pinanggalingan nila, bagamat may pagdududa siya sa kanila at matapos maglakad ng ilang sandali, nalinlang ng tuso na gwardya si Van at ikinulong siya sa isang selda ng walang pag-aksaya ng oras. Pagkatapos ay nagtapon siya ng anti-vampire flash grenade kay Noe na nagulo ang kanyang paningin at ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang vampira, nang ibabaw ang uhaw sa dugo ng kapitan upang patayin ang kanyang mortal na kaaway at nag-inject siya ng steroid sa kanyang sarili upang ganap na mapuksa si Noe sa kabila ng pagkakaroon ng zero vision at pakiramdam ng pagkakasakit.
Kahit nahihirapan ay tumayo si Noe upang harapin ang gwardya na sinubukan na kumbansihin siyang tumakas at ang pag-aalala niya ay nagpahalanghing kay No ng kanyang pangalan, nang marinig ng kapitan ang kanyang pangalan at makilala siya bilang tao na hinahanap nila upang iligtas mula sa mga vampira. Nasaktan si Van na itinuturing siyang walang halaga kumpara kay Noe at kinamot ang kanyang mukha habang patuloy na sinusubukan ng kapitan na iligtas si Van. Nakabawi ng paningin si Noe at naghanda na patumbahin siya at napansin ito ng kapitan at mabilis na sumugod sa kanya, gamit ang kanyang dobleng talim na sibat na may bilis ng mga Diyos. Halos naiwasan ito ni Noe kaso patuloy na sinasaksak siya ng kapitan nang hindi binibigyan ng pagkakataong huminga. Tumalon siya paitaas at bumagsak sa vampira pero tumama sa lupa dahil tumalon pabalik si Noe. Tumayo ulit ang kapitan at hinugot ang kanyang mga throwing knives at sinugatan ang mga braso ni Noe sa isang malakas na paghagis. Binago niya ang kanyang sibat sa isang whip at hinahampas si Noe dito at hinawakan niya ito para pigilan, subalit kalaunan ay kinuryente siya ng pari sa pamamagitan ng pag-activate ng nakaimbak na kuryente sa whip at habang napaluhod si Noe ay sinugod siya ng kapitan para hampasin. Kaso nakatakas si Van mula sa kanyang selda at tinapakan ito na ikinagulat ng kapitan at sinamantala ni Noe ang pagkakataon para hawakan ang kamay nito at ihagis sa dingding. Habang mawala ang alikabok ay napansin ng kapitan na nakatakas na ang mga bata. Noon ang dalawa sa kanyang mga kasama ang dumating at sinabi niya sa kanila ang nangyari. Nagtakda ang trio na habulin ang mga umatake at si Van at Noe ay nagtatago sa isang koridor sa kailaliman ng dungeon kung saan inamin ni Van na naghahanap siya ng isang tao. Sinabi niya na ang pangalan ng kanyang target ay si Moral na ang obsesyon sa pananaliksik sa vampira ay nagdulot sa kanya upang mabaliw, na eventually ay nagtulak sa kanya palabas ng simbahan subalit ang butones ay tumutukoy sa isang abductor na pinalakas ng eksperimento ni Morrow. Samantala ay inanunsyo ng kapitan ang tungkol sa mga invader habang lumabas siya kasama ang kanyang kasamahan para hanapin sila. Natagpuan niya ang kanyang mga tauhan na walang malay sa sahig at ang kanilang mga robot guards ay lumaban-laban sa kanilang amo, ginagawang totoo ang takot sa pag-aalsa ng AI. Sa kabilang banda ay patuloy na in-explore ni Van at Noe ang dungeon habang nagtataka siya kung paano alam ni Van ang daan. Ipinaliwanag ni Van na matapos patayin ang kanyang pamilya ay niligtas siya ng anti-vampire unit at sinanay bilang bagong recruit, ngunit nagsimulang magka-interes sa kanya si Moral. Tumanggi siyang magbahagi ng higit pa rito na kinagalit ni Noe at nagsimula siyang sumigaw kay Van, nagdulot ito ng pagdating ng maraming gwardya kaso pagkatapos nilang maghagis ng flash bomb, ginamit ni Van ang kanyang mahika para makatakas at isinara ang pinto sa likuran nila. Bumuo si Noe ng isang plano at lumabas ang mga bata sa bukas at kunwari ay hostage ni Noe si Van, agad na kumbinsido ng kanilang pag-arte ang mga kapitan at isa sa kanila ay sumugod kay Noe. Inihagis ng vampira ang kanyang kaibigan sa ere para mailayo ito sa kanyang laban at tumalon paitaas bago bumaba ng sipa sa ulo ng isa pang kapitan. Nang hindi na makagalaw ang kapitan ay sinubukan niyang makipag-usap dito dahil masyado siyang nakyutan para labanan. Sa kalaunan ay sinabi niya na buhay pa si Morrow at ang kanyang mga eksperimento ang nagdudulot sa mga vampira na mabaliw. Agad itong nakakuha ng atensyon ng kapitan at nag-alok siya na sumama sa kanila upang talunin ang mga baliw na siyentipiko. Pinangunahan ni Van ang grupo patungo sa bunker ni Morrow at pagbukas nila ng pinto ay sinalubong sila ng confetti. Ipinahayag ni Morrow na isa si Van sa kanyang mga eksperimento at natutuwa siyang makita siya pagkatapos ng mahabang panahon. Lumapit si Van para batiin siya at ipinakilala ang iba bilang kanyang mga taga-suporta na nais tumulong sa kanyang mga eksperimento. Ang pagkarinig nito ay nagdulot ng labis na kasiyahan kay Morrow dahil palagi siyang nag-iisa sa kanyang misyon at kulang sa pagmamahal. Tinanggap niya sila para sa tsaa at sinabi sa kanila na nagsasaliksik siya sa mga vampira dahil nais niyang maging isa sa kanila balang araw. Idinagdag niya na isang araw ay pumasok ang mga vampira sa kanyang lab at kinuha ang ilan sa kanyang mga specimen, kabilang si Van na pinaka-extraordinary sa kanila at ito ay isang malaking dagok para sa kanya, ngunit ngayon na bumalik si Van upang tulungan siya ay naniniwala siyang magiging maayos ang lahat. Ipinahayag niya na mayroon siyang isang mahalagang tao na sumusuporta sa kanyang pananaliksik at dahil dito, nakakaligtas siya sa lungga ng mismong anti-vampire unit na nagtulak sa kanya palabas. Nang tanungin nila siya tungkol sa pangalan ng taong ito ay agad niyang binago ang paksa tungkol sa kanyang pagkahilig sa pagkolekta ng mga bola ng mga vampira. Inamin niya na nabighani siya sa mga bola ni Van at nang malapit ng ilabas ng baliw na siyentipiko ang mga ito,
Hinawakan ni Noe ang kamay niya at hiniling ni Van na itigil nito ang pagkaistorbo, pero labis na nagalit si Noe tungkol sa pagnanais ni Morrow na hawakan ang bola ni Van kaya't hinahampas niya ito sa mesa. Sumugod ang mga bodyguard nito upang atakehin siya subalit si Captain Ron na parang si Dr. Octopus, ay pinabagsak sila gamit ang kanyang mga tentacles habang hawak ni Noe ang doktor. Bumunot si Van ng kutsilyo at tinatakot siyang sabihin ang pangalan ng tao na iyon kaso bago pa nila mapilitang umamin ay biglang may tumalon na halimaw, tinadyakan si Van palayo habang hinahawakan si Morrow at naghahandang tumakas. Nakilala ito ni Noe bilang spider monster mula sa party at tumalon sila sa balcony at sumakay sa elevator kaso lang ay ayaw sumuko ni Van, bumunot siya ng kanyang mahiwagang Kama Sutra kaso bago pa siya makapag-atake. Ginulo ni Morrow ang PTSD niya sa pamamagitan ng mga alaala ng kanyang dating kasintahan habang sinubukan ni Noe na mapakalma siya. Bigla may tumalon na shadow monster sa silid mula sa kawalan at nagsimulang maghasik ng gulo, sinimulan nitong kainin ang ilan sa mga kasamahan ni Ron at para iligtas sila at sinugod ni Captain ang bibig ng halimaw gamit ang kanyang sibat kaso lang walang epekto. Sinubukan ni Van na pakinggan ng lahat ang plano niya ngunit tinulak siya ng halimaw palayo at nabangga siya sa pader na nagpawalan ng malay sa kanya, nagising siya sa tunog ng pagmamakaawa ni Noe at naalala niyang walang oras upang isipin ang kanyang mga pantasya. Inutusan niya si Noe na ilabas si Ron at ang kanyang mga mandirigma sa silid habang haharapin niya ang nagdadala ng sumpa sa loob ng halimaw. Ipinahayag ni Noe na gusto niyang kainin siya ng halimaw at na-excite din si Van sa ideyang ito. Hinawakan niya ang kanyang Kama Sutra at tumakbo patungo sa halimaw para bigyan ito ng oras ng buhay nito. Sinalakay ni Ron at ng kanyang hukbo ang mga paa ng halimaw at nang ito ay bumagsak sa lupa ay tumalon agad sina Noe at Van sa bibig nito. Sa wakas ay nakita nila ang nagdadala ng sumpa na nagsisilbing core ng halimaw at habang binalot sila ng dilim, agad na ginamit ni Van ang kanyang Kama Sutra magic na nagbago sa halimaw sa bato at pinagpira-piraso ito. Nahulog ang mga bata mula sa tiyan nito sa lupa kasama ang isang batang vampira sa kanilang mga braso. Habang ipinagdiriwang nila ang posibilidad na may isang pang tao na sumali sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa gabi, nagsimulang gumuho ang kisame ng lab at agad silang tumakbo palabas hanggat maaari bago huminto upang huminga sa isang ligtas na lugar. Matapos makarecover sa pagkabigla ng pagkasira ng lab ay hiniling ni Ron kina Noe at Van na lumabas dahil hindi ligtas para sa kanila ang anti-vampire layer, tiniyak niya sa kanila na siya ang bahala sa kanilang gawain na iulat ang mga pangyayaring ito kay Fatiman at niyakap sila ng mahigpit. Habang tumatakbo sina Noe at Van palayo na binanggit na walang homo ay pumasok ang isang sexy na pari. Tinanong niya ang pangkat tungkol sa commotion pero hindi siya pinansin ni Ron at sinimulan siyang ligawan na nagresulta sa pagkasampal sa kanya, gayunpaman ay hindi ito nakakaapekto sa kapitan at patuloy niyang pinag-uusapan kung paano siya halos naging bahagi ng isang threesome. Samantala ay nakatakas sina Noe at Van mula sa dungeons at napunta sa tabing ilog sa gitna ng lungsod, napagod sila kaya agad silang umupo upang magpahinga sa isang madilim na sulok ng lungsod at ikinwento ni Spidey kay Ruth ang nangyari. Iginiit sa kanya na si Noe ang ugat ng kanilang mga problema. Kinabukasan ay pumasok si Amelia sa kwarto ng mga bata at iniabot sa kanya ang isang imbitasyon mula kay Jen na dumating para sa kanya, agad siyang nagbihis na tila nakakahinala kay Noe at tinanong niya kung saan siya pupunta. Tumanggi siyang sabihin at umalis para makipagkita kay Jen sa kanilang date. Nagkunwari siyang lubos na nabighani sa kanya dahil sinabi ni Doy sa kanya na si Van ay nagmamahal lamang sa mga taong hindi siya mahal pabalik, ngunit sa halip na mawala siya sa kanyang likuran gaya ng gusto niya na tila lalo siyang nagka-interes sa kanya habang naglalakad sila sa bayan. Palihim na sinundan sila ni Doy upang makita kung nagtagumpay ang plano at nakita niyang magkahawak kamay at naglalambingan sila sa publiko at hindi siya nagulat sa kung gaano kadali na nakuha ni Jen. Nagagalit siya sa kanyang sarili dahil inayos niya ang pagtatagpo na ito at pinatay ang sariling pagkakataon na makasama ang Giga Chad. Dinala ni Van si Jen para tuklasin ang Paris at pinakain siya ng mga stuffed rolls sa isang parke na nagudyok sa kanya na gusto niyang makasama siya ng husto, samantala ay nagising si Noe nang biglang lumitaw si Ruth sa silid at dinala siya sa isang kafe. Ang katotohanang binok ni Ruth ang buong kafe para sa kanilang date ay nagpa-excite kay Noe. Subalit patuloy na pinag-uusapan ni Ruth si Van kaya't sinubukan ni Noe na ibalik ang focus sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabing ipinaalala sa kanya ni Ruth ang kanyang guro. Inihayag ni Ruth na siya nga ay dating guro at minamahal ng kanyang mga estudyante.
Ang tanging pumipigil sa kanya noon ay ang FBI at bago tumanda ang kanyang mga estudyante ay pinatay silang lahat. Idinagdag niya na gusto niya magkaroon ng mga estudyanteng katulad ni Noe dahil magpupuno ito ng kasiyahan sa kanyang mga araw. Buong lakas na sinikap ni Ruth na makuha ang loob ni Noe sa pamamagitan ng pagsasabing sinasamantala lang siya ni Van. Tinanong niya siya na kung ang tipo ba niya ay mga tao o vampira at sinagot ni Noe na gusto niya pareho. Pagkatapos ay idineklara ni Ruth na bumagsak siya sa pagsusulit at bigla itong nakaramdam ng matinding sakit. Hinawakan siya ni Ruth at kinagat sa leeg habang tinatakpan ang kanyang bibig para pigilan ang mga ungol niya. Sa parke ay naabala ang date ng madapa ang isang bata habang naglalaro at nagdugo ito, na nagpahayag ng pagkakakilanlan ni Jen bilang isang vampira sa publiko. Nagdulot ito ng gulo sa parke kaso bago pa man siya makapanakit ng kahit sino. Hinawakan siya ni Van at pinakagat ang kanyang kamay at bigla silang natatakpan ng usok na inilabas ni Nadoy at ng impormante na sumama sa kanya sa pag-espiya. Agad silang tumakas sa eksena at nagtungo sa bahay ni Jen kung saan sinimulan niyang sipsipin si Van. Diretsahang tinanong ni Van kung siya ba ay isang nagdadala ng sumpa na ipinagbabawal na magsalita tungkol dito ng kahit sino. Ngunit hindi siya pinansin ni Jen at inalis ang kanyang kurbata bago bigyan siya ng oras ng kanyang buhay. Bigla siyang umiyak at pinapangakuan siya ni Van na papatayin siya kung sakaling makapinsala siya kay Luca. Samantala sa kafe ay nagsimulang lumaganap ang isang uri ng kadiliman kay Noe na nagpabagsak sa kanyang mga tuhod. Hiniling sa kanya ni Ruth na maging alipin niya at hinipnotis mo siya hanggang sa pumayag siya. Matapos makumpleto ang ritual ay ginawa ni Ruth na alipin si Noe sa pamamagitan ng paglalagay ng kwelyo sa kanyang leeg at bigla siyang nawalan ng malay. Lumabas si Spidey na nagtatago sa kafe at tinanong ang kanyang amo kung bakit hindi niya pinatay si Noe tulad ng orihinal na plano. Inihayag niya na nagpasya siyang gamitin si Noe bilang isang pawn sa halip at alamin ang mga grandeng plano ng kanyang guro. Nang gabing iyon matapos kumalma si Jen at inihatid siya ni Van pauwi para selyuhan ang kanilang kasunduan, inilahad niya kung ano ang orihinal niyang plano at inamin ni Van na alam niya ito. Nagulat siya na pinayagan siya ni Luca na mag-date na sinagot ni Jen na kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi niya na binigyan siya ni Ruth ng pahintulot na mag-date na agad nagpaalarma kay Van. Nagmadali siyang pumunta sa kanilang silid ngunit pagpasok niya may nakita siyang mukhang natutulog na parang si Noe. Nagising ang vampira at tinanong siya kung bakit siya nag-aalala pero binanggit lang niya dito na tumahimik. Sa kalsada ay naghihintay pa rin si Jen para bumalik si Van nang lapitan siya ni Ruth. Sinabi niya sa kanya na nakarinig siya ng mga ulat tungkol sa isang vampira na nagdulot ng gulo sa parke at nagmadali siyang tingnan ito. Nagmakaawa siya kay Ruth na patawarin siya dahil kumuha siya ng pahintulot bago kumakagat sa tao at pumayag siya at binalot siya ng kanyang coat bago hilingin sa kanya na umuwi kasama siya. Sa simbahan ay nakita ni Ollie si Ron na nakaupo sa library na nagbabasa tungkol sa kasaysayan sa pagitan ng mga tao at vampira. Nang tanungin ni Ollie ang dahilan para sa paggawa nito ngayon, binanggit ni Ron na inaasahan niyang makakita ng isang bagay na lubos niyang napalampas noon dahil sa bagong malawak na perspektibong kanyang nakuha. Tinanong siya ng isa sa kanyang mga tauhan na si George na huwag mag-alala dahil tapat sila, ngunit nahihirapan si Ollie na lubos na magtiwala sa kanya at sinimulang kumbansihin siya na walang pag-asa para sa pagkakaibigan sa pagitan ng mga vampira at tao. Ipinaalala niya sa kanya kung paano sa pinakamasamang kaso na maaaring sirain ng mga halimaw ang kanyang pamilya. Sa ibang bahagi ng bayan ay biglang tumalon si Dan papasok sa kwarto ni Van sa pamamagitan ng bintana at ipinaalam sa kanya na ang halimaw ng Jev ay nagising na. Dahil sa hindi alam ni Noe ang sitwasyon ay ipinaliwanag ni Dan na ito ay isang malaking lobo na may matalas na mga kuko at pulang balahibo. Noong nakaraan ay sumalakay ito sa nayo ng Jev at walang awang pinatay ang mga residente at dagdag pa ni Dan, pinaniniwalaang ang halimaw ay isang vampirang may dala ng sumpa at bagamat hindi sila sigurado kung ito nga ang parehong halimaw, 5 katawan na ang natagpuan ngayong buwan at lahat sila ay pinatay sa iba't ibang paraan tulad noong nakaraan. Mas mahalaga may mga saksi sa pangyayari at agad na tumayo si Van para lumabas at mag-isip mag-isa, ngunit bago umalis ay tinanong niya si Noe tungkol sa kanyang plano. Kaso abala siya sa pag-iisip kung gaano kabango si Van at gusto niyang sipsipin siya kaya't hindi niya masundan ang usapan. Nagdesisyon siya na kumbansihin si Van na hayaan siyang uminom ng kanyang dugo at sinimulan niyang bolahin si Van, ngunit pinutol siya ni Van sa kalagitnaan at sinabihan siyang huwag na siyang humingi ng pahintulot na sipsipin ang kanyang dugo kung gusto niyang mabuhay.
Nagulat si Noe sa kung gaano kataray si Van kaso hindi lang siya pinansin ng doktor at umalis. Nakahiga si Noe at umiiyak dahil sa pagkakamali niya sa tanging pagkakataon niya na sipsipin si Van. Kinabukasan nang umuwi si Van para maghanda sa investigasyon at doon ay sumama rin si Noe. Habang naglalakad sila ay hindi na nakatiis si Van sa ilang at kinumpronte si No tungkol dito. Humingi siya ng tawad sa nangyari noong nakaraang araw at pinayagan siyang dilaan siya ni Noe nang siya ay nasugatan na ikinatuwa ni Noe. Sumunod siya kay Van papuntang istasyon at sumakay sila ng tren papuntang Jev at bagamat excited siya na sumakay ng tren sa unang pagkakataon, hindi siya makatulog sa tren dahil sigurado siyang iiwan siya ni Van. Sa wakas ay nakarating sila sa kanilang destinasyon kung saan nalaman nilang sumama rin si Dan at ang kanyang team na may pag-asang makakuha ng masarap na chismis na maibebenta. Agad silang sumakay ng karwahe papunta sa kanilang inn at plano nilang itapon ang kanilang mga gamit sa inn at agad na maghanap para sa halimaw. Habang naglalakad ang grupo sa kagubatan ng halimaw ay ipinaalam sa kanila ni Van na sinasabing may nakatiraring bruha dito, na nagpapaisip sa kanila kung may koneksyon ba sa pagitan ng bruha at ng halimaw. Habang pinag-uusapan pa ito ng grupo nakakita si Noe ng ilang mani na gusto niyang kainin. Lumihis siya sa grupo at sa huli ay nawala at nang mapansin ng grupo na nawawala siya, nagtungo sila sa paghahanap at napunta sa isang mabundok na lugar at narinig nila ang paparating na tao at agad nagtago sa likod ng mga palumpong, isang grupo ng mga sundalong naghahanap para sa halimaw sa utos ng hari ang lumabas. Hindi sila nagkaroon ng maraming oras upang pag-isipan ito dahil biglang dumating ang higanteng halimaw sa eksena. Hinugot ng mga sundalo ang kanilang mga baril pero walang epekto ang kanilang mga bala sa dambuhalang lobo. Itinaboy nito ang mga sundalo gamit ang kanyang paa at pinabagsak sila. Natakot ang grupo at nagsimulang tumakas kaso mas mabilis ang halimaw at nagawang pabagsakin si Van. Sumugod ito sa doktor na may pulang nagliliwanag na mga mata, kaso biglang lumitaw si Jen mula sa kawalan at pinasabog ang halimaw gamit ang kanyang guwantes. Samantala ay nakasalubong ni Noe ang isang nakakatakot na mamamatay tao na pumapatay ng maraming tao. Pagkakita sa kanya ng mamamatay tao ay inatake niya si Noe ngunit nakaiwas siya at tumalon sa isang puno. Pagmasdan niya itong mabuti at nakilala siya nito bilang isang taong nakita niya sa istasyon ng Paris at ipinakilala ang sarili bilang si Stowe. Inihayag niya na siya ay mula sa anti-vampire squad na si Chaz at pinatay niya ang mga lalaking ito dahil sinusubukan nilang hulihin siya. Agad niyang napagtanto na si Noe ay isang vampira at sumugod sa kanya upang hiwain siya na parang ham at nang umilag si Noe, patuloy siyang inatake ni Stowe nang walang tigil upang pukawin siya sa laban. Napansin ni Noe kung gaano ito nasisiyahan sa pagdanak ng dugo at hindi katulad ni Ron at ng iba pang tauhan na ikinatakot niya. Noon ay nagsimulang saksakin ng baliw ang mga patay na katawan para matiyak na sila'y patay na at upang pigilan siya at sumugod si Noe patungo sa kanya. Sinugod siya ni Estoba na may dalang malaking tabak at sa huli ay sinusugatan ang kanyang dibdib at binagsak siya. Habang handa na siyang saksakin siya ng sibat ay biglang lumabas ang halimaw mula sa kagubatan sa gitna ng laban kay Jen. Bumagsak ito sa lupa at ang puwersa ay itinulak palayo sina Noe at Estoba habang tumatakbo ang mga impormante patungo kay Noe upang tingnan siya. Sinubukan ni Van na kumbansihin si Jen na huwag agad patayin ang halimaw kaso determinado siyang bumawi sa mga nangyari ilang taon na ang nakalipas at umatake siya dito na parang Iron Man. Si Stowe na nanonood mula sa malayo ay sigurado na siya ang Hellfire Witch at nagmamadaling masilayan ang epic deathmatch sa background habang nagaganap ang mga pagsabog. Sinubukan ni Van na pukawin siya para lumaban na tinitiyak na malaya si Noe na pigilan si Jen upang maisalba ni Van ang nagdadala ng sumpa. Sa kabilang banda ay tumatakbo si Jen sa paligid ng halimaw na iniilagan ang mga atake nito, at sa huli ay nagawang makalmat ang leeg nito. Nagpaputok siya ng isang pagsabog mula sa kanyang guwantes upang ilunsad ang huling hampas, ngunit itinapon siya ng puwersa palayo at noon ay lumitaw si Noe at ipinapaalala sa kanya ang maraming nagdadala ng sumpa na nailigtas nila, upang hikayatin siyang itigil ang labanan. Sinabi niya lamang na tungkulin niyang isagawa ang mga nagdadala ng sumpa at umakyat sa kanyang balikat, ipinulupot ang kanyang mga binti sa paligid ng leeg niya, nagbanta siya na papatayin siya kung susubukan niyang makialam muli sa labanan. Samantala ay patuloy na inuudyukan ni Van si Stowe habang patuloy na sinusubukan ng Knight na mataga siya, pinapanood ng pinuno ng mga multo ang lahat ng kaguluhan na ito at nagpasya siyang makikisali at maranasan ito ng personal. Binalot niya ang mundo sa kakaibang wallpaper at lumapit para makipag-usap kay Noe.
Nagpadala siya ng mga imahinasyon na nag-trigger sa PTSD ng iba para magkaroon ng pribadong oras kasama si Edward Cullen. Nagdulot ito kay Stowe na maging mas baliw at lumapit siya kay Jen upang patayin siya. Bago niya mahiwa ang leeg niya ng kanyang kutsilyo ay tumalon si Van at tinataga ang braso ni Stowe. Pagkatapos ay tinadyakan niya ang knight palayo at inilabas ang kanyang mahiwagang Kama Sutra upang wakasan ang kabaliwan. Ngunit bago niya makumpleto ang spell ay tinamaan ng lumilipad na kutsilyo ang libro mula sa kanyang kamay, nahulog ang libro sa lupa at ang sumunod na pagsabog ay nagpabagsak sa lahat at sinakop ang imahinasyon na mundo. Nang kumalma ang mga bagay at ang nagdadala ng sumpa sa loob ng lobo na si Chloe, ay pinalaya at may lumapit sa kanya upang iuwi siya at makalipas ang ilang sandali, napansin ni Jen si Van at napansin na nalason siya at nag-alok siyang sipsipin ito. Dinala niya siya sa isang cottage malapit at sinindihan ang fireplace para panatilihing mainit siya. Inalis niya ang kanyang mga basang damit mula sa nyebe at ang pagtingin sa kanya na ginagawa rin ito ay nagpahimatay sa kanya sa kaligayahan. Pagkatapos ay binalot niya sila ng kumot habang nakaupo sila sa harap ng apoy para matuyo at magpainit. Nang maginhawaan sila ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay mga estudyante ni Ruth at bilang resulta, madalas silang maglakbay at minsan nang sila ay mag-adventure ay iniwan nila siya sa pangangalaga ng Panginoon ng Jive sa kanyang kastilyo. Si Chloe ay isang vampirang itinago at nagturo sa kanya ng maraming bagay. Naging parang nakatatandang kapatid siya kay Chloe at nasaktan siya nang hilingin sa kanyang patayin ito. Sinunod lang niya ang mga utos ng walang tanong at iyon lang ang dahilan kung bakit niya nilabanan ito. Bigla niyang napansin na nilalagnat si Van at pumunta siya para kumuha ng tubig para sa kanya. Bigla siyang bumigay nang ma-realize na sila ni Jen ay teknikal na magkaaway dahil gusto niyang iligtas ang halimaw. Nagalit ito sa kanya ngunit pinapakalma siya ni Jen sa isang halik at hiniling sa kanya na magpahinga muna. Kinabukasan paggising niya ay napansin niyang wala si Van at nag-aalala siyang iniwan siya nito ngunit nang marinig niya ang mga boses mula sa labas, sumilip siya at nakita si Van na nakikipag-usap sa isa sa mga impormante at ang makita siyang sapat na malakas para maglakad-lakad ay nagpasaya sa kanya, na biglang nagpaalala sa kanya sa mga pangyayari kagabi. Nahihiya siya sa kanyang hindi inaasahang dominanteng pag-uugali at sinisisi ang sarili sa pagkahulog para sa pagiging isang arrogant at walang kwentang lalaki. Lumabas siya ng cottage para ipahiya siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging sunod-sunuran kagabi at upang makuha ang kalamangan. Ngunit nang lumapit siya para batiin siya at napansin niyang bumalik siya sa normal at siya naman ang hindi makapagsalita, napansin ni John ang impormante ay ang pagkailang at sinimulang manghimasok sa kanilang usapan, sinusubukang kumuha ng chismis. Naputol sila ni Dan na naghahanap sa kanila mula pa kahapon at tumalon siya kay John at dinaganan siya para makipagkulitin, habang si Noe ay ang tanging wala roon at nagtataka si Van kung saan ito tumakbo. Nang marinig ito ni Dan ay ipinaalam niya kay Van na dinala si Noe ng bruha kasama ang katra ni Van. Sinubukan niyang sundan sila ngunit napansin siya at napilitan siyang tumakas bago pa man niya makuha ang maraming impormasyon, habang nagtutungo ang grupo upang sundan sila at biglang binunot ni Van ang kanyang dagger kay Dan at John sa gulat ng lahat, tinanong ni Van na sabihin nila sa kanya ang lahat ng itinatago nila tungkol sa halimaw dahil binayaran niya sila ng buo. Nang pumayag si Dan na ilabas ang lahat habang papunta sila at hiniling ni Van kay Jen na pangunahan sila papunta sa lugar ni Chloe dahil sigurado siyang siya ang bruha. Samantala ay nagtago si AO sa isang kuweba sa kagubatan kung saan natagpuan siya ng isa sa kanyang mga tauhan. Agad niyang hiniling na sundan siya sa kastilyo ng bruha upang tapusin ang kanilang gawain at sa kastilyo. Nagising si Noe na sinisipsip siya ni Chloe at agad niya itong itinulak palayo upang maiwasan ang anumang gulo mula sa FBI. Ngunit hindi ito pinansin ni Chloe at itinulak siya pabalik dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang kasiyahan. Bago siya makabalik sa pagsipsip ay pumasok ang kanyang katulong na si Jay sa silid at dinala si Chloe palayo kay Noe. Nagbanta siya na sakalin si Noe hanggang mamatay dahil sa pagnanakaw ng kanyang babae mula sa kanya. Ang kanyang selos ay nagpapatunaw kay Chloe na parang sorbetes. Nasiyahan si Jean sa kanyang sarili at ginawa ang trabahong talagang naroon siya para gawin. Iniabot niya kay Noe ang kanyang pusa na nakita niyang gumagala sa mga bundok at ang kanyang mga damit na napakabaho kaya kinailangan niyang labhan ang mga ito. Hiniling niya kay Noe na magbihis at bumaba agad. Hindi maiwasan ni Noe na mag-isip kung ayos lang ba si Van kaso dahil wala siyang magagawa sa ngayon,
Nagpasya siyang pakinggan kung ano ang sasabihin ng mag-asawa at natagpuan niya silang nakaupo sa hapagkainan na may mga robotic na instrumentong tumutugtog ng nakakatakot na mga himig habang inaanyayahan siya ni Chloe na sumali sa kanila. Biglang lumitaw ang nakakatakot na multo mula kanina sa likuran niya at nainis si Noe nang makita ang multo at hiniling niya na umalis ito mula kay Chloe. Ngunit sinabi lamang ni Chloe sa kanya na umupo at kumain ng kanyang pagkain at nalampasan niya ang kanyang pagkagulat nang malaman na tila magkaibigan ang multo at si Chloe, at diretso niyang tinanong si Chloe kung siya ba ang halimaw. Tinanong niya si Chloe kung paano niya matiis na umupo sa tabi ng mismong multo na nagbago sa kanya sa isang vampirang may dala ng sumpa. Sinabihan siya ni Chloe na tumahimik dahil siya ay isang babaeng may sariling kapangyarihan na pinili ang mga bagay na ito. Hiniling niya ito at ang kapalit ay hayaan ang multo na sakupin siya at gawin siyang nagdadala ng sumpa. Nilinaw ng multo na sa mga vampirang kasing lakas ni Chloe at hindi opsyon ang pilitin sila kaya't magalang niyang tinanong sila kung gusto nilang hayaan siyang manatili kapalit ng isang kahilingan. Tinanong din nito si Noe kung mayroon siyang nais. Naalala agad ni Noe kung paano pinatay ng multo si Louie at tinanong ito kung pareho ang inalok sa kanya. Nawalan ng kontrol si Noe nang maisip niya si Louie at sinubukan na masampal ang multo ngunit dumaan lang ang kanyang kamay dito. Tumalon siya sa mesa at sinubukang hawakan ito. Ngunit nang hindi niya magawa, lalo siyang nagalit at itinapon ang lahat mula sa mesa at agad na umakyat si Chloe at sinampal siya sa dingding dahil sinira niya ang kanyang tanghalian. Nang magising siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa kusina kung saan nagluluto si Jin ng isang bagay. Humingi siya ng tawad sa nangyari at tinanong kung nasaan si Chloe at binanggit sa kanya ni Jin na kasama ni Chloe ang anino at hiniling sa kanya na lumayo, ngunit hindi matiis ni Noe na hayaan ang isang babae na mag-isa kasama ang isang mapanganib na halimaw. Naputol ang kanyang bayanihang monologo ng kanyang kumakalam na tiyan at agad na inihanda ni Jin ang pagkain para sa kanya sa kondisyon na tulungan siya ni Noe sa paglilinis. Tinikman niya ang sopas at agad na napagpasyahan na nakahanap siya ng kapareha kay Jin. Lumapit siya kay Jin at sinimulang purihin ang sopas habang pinasasalamatan siya sa pagliligtas ng kanyang buhay. Samantala sa kagubatan ay ipinaalam ni Dan sa iba na ang pamilya ni Chloe ay nagsagawa ng pananaliksik tungkol sa World Formula, bagamat mahigpit itong ipinagbabawal ng simbahan. Ang pananaliksik na ito ay humantong sa pagbuo ng isang aparato na kayang baguhin ang World Formula, na tinatawag na Alteration Engine at ito ang nagbigay daan sa paglitaw ng halimaw ng Jive at ito rin ang dahilan kung bakit parehong nabighani ang mga vampira at tao dito, upang pag-aralan pa ito. Diretsahang tinanong ni Dan kung sino ang pinagsilbihan niya at dahil wala na siyang dahilan para magsinungaling, binanggit niya na tumatanggap siya ng utos mula sa isang lord na nagngangalang Francis. Nais malaman ni Francis kung totoong umiiral ang engine at inatasan niya si Dan na isama si Van dahil sa reputasyon nito. Kung umiiral nga ito ay trabaho ni Dan na hanapin ito at dalhin ito sa kanya at bumalik sa palasyo. Maganda ang pagkakasundo ni Jin at Noe at naglibot sila sa kastilyo. Ipinakita ni Jin kay Noe ang mga larawan ng pamilya ni Chloe at sinabi niyang bawat isa sa kanila ay pinatay sa pag-atake ng halimaw. Matagal nang nabubuhay si Chloe at binabantayan niya ang bawat henerasyon ng pamilya. Tinanong ni Jin si Noe kung nais ba ng kanyang mga tao na saktan siya pero nilinaw ni Noe na ang kanilang tanging kaaway ay ang anino. Ibinahagi niya ang tungkol sa kapangyarihan ni Van at sinabi kay Jin ang posibilidad na tuluyang mapalaya si Chloe mula sa mga multo. Tinanong niya si Jin kung bakit pinili ni Chloe na sumuko sa multo at agad na nagkwento si Jin ng kanyang nakakaantig na kwento. Ipinaliwanag niya na araw-araw umiiyak si Chloe bago dumating ang multo at wala siyang magawa para mapabuti ang pakiramdam niya. Nang mag-alok ang multo na patigilan ito at pumayag si Chloe at nanatili lang siyang nakatayo dahil sa puntong iyon, anumang makakabawas sa kanyang sakit ay okay na para sa kanya, ang tanging nais niya ay makasama siya magpakailanman at siguraduhing maalagaan siya. Sa ibang silid ay tinatanong ng multo si Chloe kung bakit niya iniwan si Jin na mag-isa kasama si Noe. Sinabi niya na huwag mag-alala at hayaan ito dahil bihirang pagkakataon ito para makasama ni Jin ang ibang tao. Inamin niya na nahihirapan din siya dahil siya ay isang babaeng napakaselosa. Upang patunayan ang kanyang punto ay nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang kabataan. Isang araw ay nagising siya at nalaman niyang naging vampira siya at nang maging hindi matatag ng halimaw ang World Formula, nagsimula itong makaapekto sa mundong ito at iyon ang dahilan nito. Hiniling sa kanya ng kanyang ama na huwag ipaalam kahit kanino na siya ay isang vampira at nangako na gagawin siyang tao muli.
Huminto sa pagtanda ang kanyang katawan kaya kinailangan siyang itago mula sa mundo upang maiwasan ang pagdududa. Sinabi sa lahat na nagkasakit siya at namatay sa kanilang kastilyo sa malalim na bundok. Tinipon ng kanyang ama ang mga kilalang mages at alchemists para pag-aralan ang world formula kahit sa kanyang huling hininga. Ang tanging nais niya ay gawing tao muli si Chloe at habang lumipas ang mga henerasyon, nagbago ang kahilingan ng kanyang ama. Naging sakim ang pamilya sa napakalaking kapangyarihan at ang pag-alam sa world formula at pagkamit ng makadiyos na kapangyarihan na kasama nito ang naging hangarin nila. Isang araw ay dumating ang isang manlalakbay sa kastilyo at nagpakilala bilang si August kay Chloe. Siya ang unang vampira na nakilala niya at sa excitement ay ibinunyag niya ang lahat ng sikreto sa kanya. Sinabi niya sa kanya na ang pakikipag-ugnayan sa world formula ay nangangailangan ng isang medium at ang pamilya nila ay pinili ang tunog bilang kanila. Ipinakita niya sa kanya ang mga tala at tila naniniwala siya na tiyak na posible ang paggawa ng alteration engine. Inangkin niya na ito ang tanging pagkakataon nila sa isang mas magandang kinabukasan para sa mundo. Bago ang pagkakaibigan nila ni August at hindi talaga siya nag-isip tungkol sa mundo at ang tanging mundo na kilala niya ay ang kastilyo at ang mga bundok sa paligid nito. Itinuro sa kanya ni August ang tungkol dito at binanggit sa kanya na ang mga vampira ay nakikipaglaban-laban sa simbahan upang mabuhay sa labas ng mundo, hinahabol ang mga vampira at pinahihirapan ang mga tao sa pinakamaliit na hinala. Nang tanungin niya siya kung kaninong panig siya at sinabi ni August na wala siyang kinabibilangan, gusto niya ang mga vampira kasing dami ng gusto niya sa mga tao at nais niyang wakasan ang digmaan sa pagitan nila. Nagselos siya sa kung paano niya mailalabas ang kanyang isipan kaso nakaramdam rin siya ng pagiging malapit sa kanya. Nang umalis siya ang tanging magagawa niya ay maghintay sa kanyang pagbabalik at pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Jen sa kastilyo at inilagay sa pangangalaga niya habang wala ang kanyang mga magulang. Isang araw ay inangkin niyang nakakita siya ng kahangahangang lugar mula sa bintana at tumakbo sa kagubatan upang hanapin ito. Hiniling niya kay Chloe na sumama sa kanya at bagamat natatakot at nag-aatubili siya sa una at tumakbo siya sa likod niya, patuloy siyang naghahanap kay Jen ngunit biglang lumitaw ang batang babae mula sa kanyang pinagtaguan at masayang inihagi si Chloe sa lupa. Labis na naantig si Chloe sa ganda ng mga bulaklak at ng kagubatan. Ito ang unang pagkakataon na sumuway siya sa utos ng kanyang ama na huwag lumabas at hindi niya ito pinagsisihan. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang malawak na bughaw na langit at ang kagandahan ng kalikasan na nagkakahalaga ng lahat. Ang araw na iyon ay isang bagay na bago at kakaiba para sa kanya. Pagkatapos isang araw si Jen din ay ibinalik ni August sa kanyang mga magulang at hindi na siya muling nakarinig mula sa kanya. Nag-alala siya na baka may nangyari dito ngunit wala siyang paraan upang alamin. Hindi niya maiwan ang kanyang pamilya anuman ang mangyari. Isang araw ay bumalik si August na malubhang nasugatan at tinanong niya siya kung tapos na ba ang alteration engine bago siya napaluhod sa sakit. Inamin niyang mali siya sa pag-iisip na maaaring makipag-ayos sa simbahan at kailangan niyang ituwid ang mga bagay. Para magawa ito ay kailangan niya ang pananaliksik ng kanyang pamilya at nagmakaawa siya sa kanya para dito. Nang tumanggi siyang ibigay ito ay hinawakan niya ang kanyang mukha at mabilis siyang binuhat para kagatin ang kanyang leeg. Tumutol siya ngunit hindi siya tumigil at ginawa siyang alipin niya. Pinasumpa niya siya na gamitin ang kanyang kapangyarihan at kaalaman ayon sa kanyang utos. Gayunpaman ay nakawala siya gamit ang kanyang lakas ng loob at pinalayas siya sa kanyang kastilyo dahil tungkulin niyang protektahan ang pananaliksik mula sa paglabas ng kanyang pamilya. Nasaktan si August sa pagtanggi at umalis ng walang ibang salita. Hindi na muling nagparamdam sa kanya at nawala niya ang unang kaibigan na kanyang nakilala. Matapos ang ilang panahon, nakatanggap siya ng liham mula sa isang taong nag-angkin na kaibigan ni August, na nagpapalam sa kanya na natapos na ang digmaan at ang pangunahing dahilan ng kapayapaan ay si August, at umangat siya ng ranggo para maging miyembro ng Senado. Napagtanto niya na naabot ng kanyang kaibigan ang pinakamimithi niyang tagumpay at hindi na babalik. Ginugol niya ang mga dekada na nagtatrabaho mag-isa sa kanyang pananaliksik at nagtataka kung ano ang nangyayari kay Jen. Minsan habang nagpo-procrastinate siya sa pagtatrabaho sa engine at labis na nangungulila kay Jen ay lumitaw ang multo at nag-alok na alisin ang kanyang mga problema. Pinaniwala siya nito na pinatay niya si Jen at upang kumpirmahin ang kanyang mga takot ay narinig niya ang ilang manlalakbay na nag-uusap tungkol sa pagkamatay ni Jen. Tumakas siya mula sa nakakatakot na multo kaso nagtagumpay ito sa pag-pressure sa kanya na humiling ng isang kahilingan.
Nagdesisyon si Chloe na maging halimaw sa sarili niyang kagustuhan at hindi siya susuko hanggat hindi niya naabot ang lahat ng kanyang mga layunin.